So mga tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay 4 na Excel tips mga tropa na pwede mo magamit kung ikaw ay online seller or entrepreneur or business owner mga tropa. So panoorin mo to para malaman mo kung ano yun. Intro na tayo, tala na tayo agad sa tutorial natin. Sa mga tropa, una ko ituturo is paano gumamit ng checklist. Okay? So, ano ba yung checklist, mga tropa? Yung checklist is yung pag pinindot mo dito, mga tropa, mag-check siya. So, ngayon mga tropa, yan. Ang gulo ko eh. So, yung checklist mga tropa, kunyari, yan, diba? Nakita nyo dito, may things to do tayo as owner, no? Check natin yung online store natin. Dapat dito, mamimili tayo ng yes or no. Then dito, kung na-confirm na natin order, yes or no. Yan, mga tropa. May pagpipilian tayo dito. So, paano gumawa niyan, mga tropa? So, highlight natin to. Punta tayo kay data. Then, data validation. Ito, mga tropa, yan. Data validation. Then, dito sa any value list. Tapos, yung source natin, i-type lang natin dito. Yes, comma, then no. Ito yung pagpipilian natin. So, ngayon mga tropa, yan. Pwede kayo mag-type dyan or kung mayroon kayong nakasulat na sa ibang sheet, pwede nyo lang i-highlight yun as yun yung gawin yung source. Then, click natin yung OK. So, ngayon yan mga tropa. So, may nakalimutan pala ako mga tropa. Ito is i-convert natin to sa, so, i-undo ko muna mga tropa. So, i-convert muna natin to mga tropa sa table. So, Control T. So, yan. So, dahil may header yung ano natin, so check yan, may table has a header. Then, click natin yung OK. So, ayan siya. Kung ayaw nyo ng ganyang color, pwede kayo pumunta dito. Pili kayo ng gusto nyo color yan. So, as isa natin yung blue. Then, mga tropa, yun na. I-highlight natin to. Then, punta na tayo kay data. Then, data validation. Then, any value, gawin nating list. Then, ito is mag-type tayo ng yes, comma, space, no. So, yan siya. Then, click natin yung OK. So, lahat na yan mga katropa. Kung na-check na natin yung online natin, lagyan natin yes. Kung nag-confirm na tayo, so, hindi pa. Okay? Siyempre, kung hindi pa tayo nag-confirm, hindi pa natin na-print yung packing list. Wala pa tayong waybill. Yan, okay? So, ganyan siya mga tropa. Ngayon, kung meron pa kayong gustong idagdag dito, you know, awaits payment. Ayan mga tropa. Pati yung drop down natin or yung checklist natin is nag-update din. Okay? So, kaya importanteng naka-table yung data natin. Okay? Para mag-update din siya. So, ganyan gumamit ng checklist. Simple lang yan mga tropa. Kayang-kaya nyo yan gawin. Next mga tropa is template. Okay, ano ba yung template? Template is, kanyari ito. Meron tayong sales invoice na kailangan bigay sa client natin. So, nakita nyo dito. Ito na yung logo natin, then pangalan natin. Then, ayan na siya. So, paano mga tropa, tanong nyo is, paano kung wala akong ganito? Paano gumawa ng invoice? Di nyo na kailangan pang mamblema mga tropa. Si Excel ay may built-in template na. So, paano yun mga tropa? Punta kayo dito kay File, then New, tapos dito, search for online template. So, ilagay nyo invoice, then enter. So, ayan siya mga tropa. Madami kayong pwedeng pagpilian kung ano yung trip nyo dyan. Kung ano yung tingin nyo na bagay dun sa business nyo. Pwede nyo yung gawin. So, ito yung pinili natin mga tropa. Simple invoice lang. Okay? So, ayan. So, kunyari, yan yung pinili nyo. Click nyo yan. Tapos, click create. So, ayan na siya. Magkikreate na yan. So, ngayon mga tropa, kasi 'di ba, ito hindi nyo naman to logo, hindi din to yung pangalan ng business nyo. Pwede nyo i-edit yan mga tropa. Pati itong color na to, pwede nyo palitan. Ayan. So, pwede nyo palitan. Yan. Gawin yung pink. O, 'di ba? Yan. Tapos ito, kung burihin nyo, tapos insert kayo ng picture, over cells na lang yung piliin natin. Hanapin natin yung picture natin.
Ayan, ito. Tapos, wrap ko muna. Ayan. Tapos, yan, paliitin natin. Ayan. Tapos ito, pwede nyo palitan. Pwede nyo palitan dito ng ibang, yan, kung gusto nyo ganyan, diba? Elegant. Yan, pwede nyo palitan. Pwede nyo din burahin yan. Yan, ganyan. Diba? O, gawin natin TV22. Yan, diba? Pwede nyo palitan yan. Yung mga details ito, pwede yan. So, ito, yan mga tropa. Pwede nyong bagu-baguhin. Ngayon mga tropa, kung makikita nyo dito, ito yung quantity unit price niya. Tapos ito, nakita nyo yan siya. May formula na siya. Nag-compute na siya para sa inyo. So, kung palitan nyo ito, tingnan nyo magbabago to. Ayan siya. Nagko-compute na siya para sa inyo. So, hindi nyo na kailangan pang mamoblema ng mga formula. Automatic na yan. Okay? So, pati hanggang dito, naka-formula driven na siya. Ganda, diba? So, ganyan lang mga tropa. Ngayon mga tropa, kung ito na yung gagawin yung template, kunyari, pwede nyo na yung i-save. Tapos, save as. Yan, diba? Save. Tapos, sa desktop ko ilalagay. Tapos, ito mga tropa, huwag nyo i-save sa Excel workbook. Diba? Dito may down arrow. Yan, diba? Naka-Excel workbook siya. Dito nyo, i-save nyo siya as, ito, Excel template mga tropa. So, yan, pag baguhin nyo lang siya dyan, lagyan nyo siya ng pangalan, kunyari, sample, invoice, tutorial. Yan yung pangalan natin. Ayan. Then, save natin. Ngayon, pagka pupunta tayo ulit sa new, ito yung personal. Ito na siya. Sample, invoice, tutorial. Yan na yung generate natin template. Okay? So, dyan na lang siya lagi hahanapin. Okay? Next mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay paano gumamit ng filter sa Excel. So, ito, ang dami nating benta. Yan, yung mga benta natin ng plus natin. So, mga tropa, available pa rin yung VTB 22 merch natin, yung VTB 22 plus natin. Nasa description sa baba yung link ng mga shops ko mga tropa. Punta na kayo doon, available pa rin. So, mga tropa, i-highlight nyo dito. Then, punta kayo kay data. Then, ito, filter. Ayan. Yan yung long cut. Okay? Ngayon, kung gusto nyo ng shortcut, kahit, yan, pindutin nyo dyan. Control-Shift-L. Yan lang din siya, mga tropa. Okay? Control-Shift-L ulit, mawawala yung filter. Okay, ano ba yung ginagawa ni filter? So, babalik natin. Yung filter, mga tropa, kunyari, gusto nating malaman ilan na ba yung block natin na nabenta. So, yan. Pupunta kayo dito kay product, tapos i-click nyo lang yung block plus. Ayan siya. Okay? So, ngayon, pagka nag-compute ka dyan, count if yung range natin is ito, then yung criteria natin is block plus. Then, okay. So, 9. Okay? 9 na yung black plus natin. Ngayon, mga katropa, kung papalitan natin, gawin natin blue. So, papalitan natin tong C4 nito, blue, 7. Okay? So, kung gusto nyo mas dynamic mga katropa, yung i-link na lang natin siya dito. Okay? Yan ako muna. Gagawa muna ako ng data validation na drop down natin. Yan. Tapos, yung source natin is blue plus, itatype ko na lang. Black plus, gray plus, and pink plus. Yan, 4 lang yung color natin. So, yan siya. Tapos, ngayon, blue. Ngayon, ito is dito natin i-link sa G2. Ay, G1 lang pala. Yan. Ngayon, pagka pinalitan natin to, yan siya, nagbabago siya. Okay? So, ganyan gamitin yung filter, mga tropa. Para mabilis mong mahanap kung ano yung data mo. So, ganyan gumamit ng filter, mga tropa. Hindi to yung filter function, iba pa yun. As in, ito lang yung filtering. Yan lang siya, yung simple filter lang to, hindi to yung formula. Okay? Next natin mga tropa is FIBO table. So, ito yung data natin. So, ito is convert muna natin sa table. Okay? Lagi ko sinasuggest na i-convert nyo sa table yung data nyo para mas maging dynamic siya mga tropa. Para pag nag-add kayo, refresh nyo lang, then tapos na agad yung formula nyo mga tropa. So, okay man lang yan. Then, punta na kayo kay insert, then pivot table from data range. Yan. Tapos ito. So, dahil hindi natin binago yung
table name natin. Table 3 lang yan. Matic siya. Automatic siyang ganyan. Then, click natin yung okay. So, yan. Mapupunta siya dito. Panibagong sheet siya. Panibagong sheet. So, ito yung table fields natin. Ngayon, mga tropa. Dito, ito yan. Kung iba yung itsura nung date ng pivot table field yung mga tropa, pinago kasi yung akin. Yung normal natin kasi is, ano yung normal? Ganito. Yan. Okay? Pero mas trip ko kasi yung ganyan. Kasi kunyari, sobrang haba nung yung mga columns nyo. So, andito siya lahat. Okay? So, ngayon, yung row natin, ang ilagay natin dyan ay yung location. Yan yung location. Then, yung product natin, ilagay natin sa column. So, yan. Then, yung quantity natin sa values. So, yan siya makikita nyo mga tropa. Okay? Hindi na siya ganito yung makikita mo. Mas maayos siya tignan mga tropa. Okay? So, ganyan gamitin yung pivot table. Okay? Yan mga tropa. Yan yung 4 na tips na kailangang matutunan mo as business owner or entrepreneur or online seller mga tropa. Dapat alam mo tong 4 na to. Kaya, panoorin mo tong video na to. Okay mga tropa, so kung may natutunan ka naman, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw ang matuto at marami pa tayong maabot na katropa natin. Okay? And lastly, don't forget to hit subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!